Sa sakit at karamdaman ako. Malayang sumayaw. Malayang sumayaw. Woo! Malayang sumayaw. Malayang lumutap. Malayang lumipad. Malayang sumigaw. Malayang sumaya. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Ano ba ang Pinoy peso? Ako 30,000 peso as low as 0.03% ang interest. Oh, palakpakan natin sa Lord. Kung aking pagmasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y piniling mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan. Hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin Katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. buhay ko na sa'yo'y sumapat. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin
ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Patuloy po nating awitan ng ating Panginoon. Ako'y namamangha, purihin ka. Sa'yo'y namamangha, purihin ka. Ako'y namamangha, purihin ka. Sa'yo'y namamangha, purihin ka. Purihin ka. Sa'yo'y namamangha, Diyos na lumikha. Ang Diyos na lumikha ko, ang lahat umaawi sa himig ng langit. Ikaw na lumikha ng araw, ang bawat ningning, ang buwan at bituin, ang lahat umaawi. Kamangha ang iyong likha. Puso ko'y umaangkin. Ikaw na lumikha ng dagat, mga punong nagbibigay kulay, mga ibong umaawi. Kamangha ang iyong likha. Puso ko'y umaangkin. Ang iyong likha. Puso ko'y umaangkin. Purihin ka. Ako'y namamangha, purihin ka.
sa'yo'y namamahal. Ikaw na lumikha ng langit at lupa, puno ng biyaya at pag-ibig. Siya'y bumaba upang ako'y tubusin at iligtas. Ikaw ang Mesiyas, ilaw ng buhay, isinilang ka sa sabsaban. Inialay ang buhay upang ako'y bigyan ng pag-asa. Kamangha-mangha ang iyong ginawa. Ngayon ako ay malaya. Kamangha-mangha ang iyong ginawa. Ako'y puspos ng pag-asa. Pwede mag-open prayer. Ako'y namamangha. Purihin ka. Sa'yo'y namamangha. Purihin ka. Ako'y namamangha. Purihin ka. Sa'yo'y namamangha. Jesus, ako'y namamangha. Ikaw ay dakila, wala kang katulad. Ang ngalan mo'y itataas, buong langit at lupa. Kami ay sumasamba, Jesus. Ako'y namamangha. Ikaw ay dakila, wala kang katulad. Ang ngalan mo'y itataas, buong langit at lupa. Kami ay sumasamba, purihin ka. Ako'y namamangha. Purihin ka. Sa'yo'y namamangha. Purihin ka. Ako'y namamangha. Purihin ka. Sa'yo'y namamangha.
Sige po, palakpakan natin si Lord. Yes, oh God. Hallelujah, 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 hallelujah. Father God in heaven, maraming pong salamat sa pribilehiyo, Panginoon, na patuloy na dinadala mo, Panginoon, ang aming panyapak sa lugar na ito, Panginoon. Lord, sinabi mo, Panginoon, sa iyong salita, na 2, 3 nagkatipon sa iyong pangalan, ikaw po'y nasa aming kalagitnaan. Alam namin, Panginoon, na sinabi mo rin, Panginoon, sa iyong salita na kung ang tao ay hindi magpupuri, Panginoon, sa iyo, maging ang bato ay sisigaw at magpupuri, Panginoon, sa iyo. Kaya Lord, maraming pong salamat sa iyong presensya. Patuloy mo po kaming pinupuspos ng iyong kapangyarihan, Panginoon. Ikaw ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, sinasamba ng lahat, dinadakilan ng lahat. Ikaw ang Diyos na Abraham, Isaac at Jacob. Ikaw ang Diyos na di nagbabago, Panginoon. Dakilang Diyos, maraming pong salamat sa buong isang linggo na patuloy mo po kaming sinamahan. Salamat sa mga pagpapala. Salamat sa mga taong ginamit mo bilang pagpapala sa amin. Salamat sa proteksyon, sa bawat biyahe, sa bawat paglabas namin. Andun, Panginoon, yung makapal na proteksyon na pinagkakalob mo po sa amin. Salamat sa mga taong nanonood online, Panginoon. Lord, I pray, Panginoon, kung paano ka po kumikilos sa lugar na ito, Panginoon. Lord, ikaw rin ang patuloy na kumilos. Online, Panginoon, ikaw ang siyang maghimala. Ikaw ang siyang mangusap. Ikaw ang siyang patuloy na kumilos, Panginoon, sa kanyang mga buhay, O God. Kaya Lord, patuloy po kami nagpapasalamat sa ng buhay, kalakasan, sa mga hininga na aming nalalanghap, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa pribilehiyo na malaya po kami nakakalapit sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, minsan pa, nagpapakumbaba po kami humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkakasala, sa isip, sa salita at sa gawa, sa lahat po namin nagawang pagkakamali laban sa iyo, maging sa aming kapwa, O God. Cleanse us, O God, by your blood from head to toe, when we accept that apart from you, we can do nothing, Panginoon. Lord, maraming pong salamat sa walang sawang pagpapatawad. We open our heart, we invite you, we accept you as our Lord and our Savior. Ikaw siyang patuloy na kumilos at magari sa puso, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Dalangin namin, balutan mo ng banal at makapangyarihang dugo ang lugar na ito, O God. Let the pillars of cloud, pillars of firewalls of bronze surround this place, O God, at patuloy mong buksan ang kalangitan, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon, maging sa online, O God. Pour out your spirit upon all flesh, Panginoon, ikaw siyang kumilos at siyang magbago, Panginoon, sa bawat tao, Panginoon, na makakakinig, Panginoon, ng iyong mensahe sa oras na ito, Panginoon. Lord, maraming pong salamat at hindi ko po pinahintulutan ng gawa ng kaaway, spirit of death, untimely death, all the destruction, lahat ng pakana at gawa ng kaaway. Continue to hide us under the shadow of your wings, hide us in your secret place. At yung proteksyon na pinagkakalob mo po sa amin is the same protection. Ang dalangin po namin, ipagkalob niyo po sa aming mga mahal sa buhay sa mga silang lugar na roon, O God. Lord, maraming pong salamat. At ngayon pa lang sa taong gagamitin mo na magayag ng iyong salita, ikaw siyang patuloy na sumama sa kanyang buhay. Pangalan mo lang, Panginoong Isus, ang mataas, Panginoon, sa kanyang buhay. Ngayon pa lang, inakin na po namin ang katagumpayan ng gawain ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin sa Lord. Ilan taon na nga ba yan? Ilan taon na nga ba yan? Ayaw niya eh. Ayaw niya. Gusto niya eh. 12 na siya? 12 na. Ano sabi natin? Ate, pasilip nga ako kung tama yung... Okay lang. So yun po, magandang gabi po. Batiin nyo nga po yung katabi nyo na pinagpala ka. Pinagpala. Amen po ba? You are blessed. Sabihin mo, you are blessed. Diba? Totoo po ba? Pinagpala po ba lahat? Amen, di ba? Natandaan nyo po, minsan ang pagpapala, hindi laging sa material na bagay. Yung pong pagising pa lang natin sa umaga, what are you looking? Oh. Ito mga ate. So yun po, bago po tayo magsimula, sino po nga gustong salamat sa Panginoon? Yung, Kuya George, ikaw.
Ano na lang kayo? Ah, una ako nagpapasalamat sa Panginoon dahil muli niya dinala aking payapak sa lugar na to kung saan ay nagkakatipon ang kanyang mga tinawag. So, ito'y hindi ordinaryo na araw dahil malakas ako. Pinagaling ako ng Panginoon dahil yung mga last 2 months, talagang nagsuffer ako dahil hindi ako makalakad gawa ng mataas ang uric acid ko. Talagang nakahiga lang ako. Kung tatayo man ako, talagang pahirapan. Salamat sa ginamit ng Diyos na suporta o sa mga taong ginamit niya na sumuporta sa akin para makapagpagamot ako, ganon. Yung misis ko, bagamat magkalayo kami, andun yung suporta niya, andun yung pag-iingat ng Panginoon sa kanya at sa akin. Dahil tunay na hindi ako gumaling ng ganang aking kagustuhan lamang, kundi ang Panginoon na may akda nun sa buhay ko. Kaya papasalamat ako sa Panginoon dahil narito nakilala ko kayo, nakasama ko kayo sa gawain ng Panginoon. Dalahin ko na nawa ito ay patuloy na kumilos ang Panginoon sa ating kalagitnaan at sa buhay ni Brother Kevin, patuloy siyang bigyan ng Panginoon ng kaalaman at karunungan at gamitin siya mightily sa gawain ito na inakda ng Diyos sa buhay niya. Salamat po. Yan. Una-una po sa Happy Mother's Day po sa mga nanay. Masaya po kami maging kabilang po doon sa mga nanay na yan. So, pinagpapasalamat po namin ang araw pong ito na tayo po uli nagkatipon sa kalakasan po ng mga katawan ng bawat isa at sa biyaya ng Diyos na pinagkakaloob po sa atin sa araw-araw. Dalangin ko po. Okay lang. Dalangin ko po na yung ang aming pong ama na nagkaroon po ng hindi po inaasahan na aksidente nga po sa aming pong loob po ng bahay. Dinadalangin po namin na nawa po pagdating po ng x-ray po ay ligtas po at wala pong anumang problema po sa likuran po ng aming pong tatay. Ngunit pinagpapasalamat pa rin po namin na yun lang po yung pong nangyari. At nandoon po kami. Nandoon po kami pong dalawa ng kapatid ko at mga apo po. Na siya po agad na natulungan kasi muntik na pong mawalan po ng malay po yung tatay po namin. Tinatas at dinadalangin ko pa rin po na nawa po ay ang himala po ng Diyos po ay makabalik po na makalakad po uli ng normal po si tatay. Pero ang lahat pong yun po ay lagi pa rin po namin pong idinadalangin. So sa kalakasan po ng aking pong asawa sa nagtatrabaho, yun po ay napakalaking biyaya po ng Panginoon na lagi po siyang ligtas. Although delikado po yung kanya pong trabaho, pero umuwi po siya ng maayos sa aming tahanan. Ang lahat po ito po yun po ang aking pinagpapasalamat. Amen po. So yun po. Ay, dyan ka na. Kailan mo na. Happy Mother's Day po. Tsaka, ako po ay talagang nagpapasalamat po sa Panginoon kasi noon pong Sunday, gustong gusto man po namin umattend, ay nagkaroon po ng
karamdaman yung mister ko kaya po ay kami po ay hindi nakarating. Noon po ay talagang pag ano ko po sa kanya yun ng gabi ay talagang mataas po yung lagnat niya. Ako po ay nanalangin po talaga sa Diyos na sana ay igihim po siya at ayoko nga pong ipa-ospital at ako parang may phobia po ba. Sabi ko po sa Panginoon ay wala po akong ibang hinihiling sa iyo. Hindi man po ito. Alam ko po ako'y makasalanan. Gusto ko lang iligtas mo yung pamilya ko kasi hirap po, parang hirap po siyang huminga ba, tapos hindi po nababa. Kaya sabi ko sana po ako'y pagbigyan mo ulit. Dahil alam mo po naman na kahit paano po ay ako'y nananalangin sa iyo ng time team. Kinaumagahan po noon, nag-temperature ulit ako sa kanya. Yun, nawala po yung lagnat niya. Then last week, nagkaroon po ako ng blessings. Nag-close deal po ako ng 2 lote, although hulugan po siya. Meron po akong monthly na matatanggap kasi nga po ay hirap pong maghanap buhay pa po yung asawa ko. Gawa ng di pa nakaka-recover. Kaya very thankful po ako sa Diyos. Basta po tayo ay manalangin sa Kanya. God is good for all the time po talaga siya. He's a good provider po talaga. Kaya papasalamat po talaga ako. Amen po. Ayan. Sige po, let us bar and close our eyes. Father God in heaven, maraming pong salamat sa mga patotoo, Panginoon. Lord, tunay nga, Panginoon, lahat po ng mga himala na ginagawa niyo po sa aming buhay, ito po ay sampal kay Satanas, na ikaw po ang Diyos na di nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Ikaw po ang Diyos na handang kumilos sa amin, sa oras ng aming kagipitan, o anumang sitwasyon, Panginoon, wala pong imposible, Panginoon, sa iyo. Kaya Lord, salamat sa mga pagpapala, salamat sa mga kabuhayan na meron po kami, salamat sa taong patuloy na ginagamit mo bilang pagpapala sa amin, at patuloy dalayan ko, Panginoon, pagpalain niyo pong bawat kabuhayan ng bawat isa, Panginoon, at umaasa po kami na muli po kayong may gagawing kakaibang bagay na naman sa aming buhay, na kailanman hindi pa na nakikita namin mga mata, kailanman hindi pa sumagi sa aming isipan ang lahat ng magagandang plano niyo po sa aming buhay. Dahil lang Diyos, maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Yan. Yan, una po sa lahat ay magandang gabi po, umaga o anumang pong oras sa ating pong nanonood online. At sinashoutout ko po si Tita Connie from Canada. Talagang gumigising pa ng alas 6 ng umaga para lang maka-join po sa ating online service. Nakakatuwa po na hindi man nagko-comment yung iba, ay marami na pong nabibless doon sa ating ginagawang online service. Palakpakan po natin si Lord, di ba? Tatandaan niyo po, we're just a small community. Tatandaan niyo po, napakadaming kulto sa panahon ngayon. Kailangan paano malalaman natin ang isang gawain ng sinasabi nilang gawain ng Panginoon ay kulto? Paano natin malalaman? Kapag hindi na si Jesus ang itinataas. Kapag ang itinataas na isimbahan nila, yung tao, yung founder, at kung sino-sino pa, ay red flag na yan, umalis ka na sa ganyang gawain sapagkat sinabi ng Panginoon, the glory is mine, not yours. I will not give my glory to other. Kailanman hindi niya ibinibigay ang glory sa iba. Kaya welcome po sa Healing Hearts Community. This is a full gospel ministry, a non-profit organization, at ang pinaka-direction po ng aming community, hindi lamang po magbahagi ng salita ng Diyos, kundi maging pagpapala sa mga poor in spirit and even physical, at maging pagpapala sa mga widow na kung saan po ay pinakamalapit sa puso po ng Diyos. Muli po ako po si Pastor Kelvin Cabuyao. I'm the lead pastor ng Healing Hearts Community. At ngayon po oras po na ito ay mag-share na po ako sa inyo ng gospel. At excited na po ba kayo? Excited na po ba kayo? Yan. Pakibukas po tayo sa Psalms 124 verse 8. Sabi po sa Psalms 124 verse 8, our help is in the name of the Lord who made heaven and earth.
Sabihan mo nga si ano, para palit kayo. Palit kayo. Daniel, you go to center. Yan. You go near ate. Yung you translate again. Hmm. Yan. Sa Tagalog po, tulong nating kailangan ay kay Yahweh nagmumula, pagkat itong lupa't langit, tanging siya ang lumika. Let us bow our head and close our eyes. Ama naming Diyos, maraming salamat sa araw na ito at sa pagkakataong muli kaming makapakinig ng iyong salita. Buksan mo ang aming puso at isipan upang maunawaan namin ang iyong kalooban. Alisin mo ang takot at pag-alala at mga bagay na humahadlang sa aming pagtitiwala sa iyo. Panginoon, turuan mo kaming ikaw ang unahin higit sa lahat, ipaalala mo sa amin na ikaw lamang ang aming tunay na takbuhan at sandigan. Sa bawat laban ng buhay, naway ang mensaheng ito ay hindi lamang marinig, kundi maisabuhay namin araw-araw. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Yan, palakpakan po natin si Lord. Ngayon po nga oras po na ito, gusto ko pong ipaliwanag po sa inyo sapagkat ang title ng ating pag-aaralan, There is no other refuge but the Lord. In Tagalog, walang ibang tatakbuhan kundi ang ating Panginoon. And gusto ko pong maipaliwanag po sa buhay ng bawat isa na napakahalaga na maunawaan po natin gaano po ba kahalaga na unahin po natin si Lord sa lahat ng pagkakataon. Di ba kadalasan kapag talagang may matindi na tayong problema, instead na si Lord agad, ang ginagawa po natin, hinaharap agad natin yung problema at sinusolusyonan po agad natin. Tama po ba? Pero dapat pala, si Lord po muna ang ating uunahin. Siya po muna ang ating tatakbuhan. Sa panahon ngayon, maraming tao ang may tinatakbuhan kapag may matinding problema. Kadalasan, ang una po agad nating tatakbuhan kapag may problema, saan makakahagilap ng pera. Pangalawa, yung iba, isa sa pinakamatinding problema na ang akala nila kulang ang buhay nila kapag walang karelasyon. Meron nga dito 5-10 taon, 30 taon, hindi na talaga nag-asawa. Masaya na sila na tanging si Lord na lamang ang magpapasaya sa kanila at yung pamilya na meron sila. Pero tatandaan niyo pong mabuti, kapag ang tao may problema, sa halip na si Lord ang hanapin, si Lord ang lapitan, hanap ng makakarelasyon. Kaya mapalad po tayo na tatandaan niyo po, sabi po sa Book of Psalms, The Lord is our shepherd, I shall not want. Si Lord lang po talaga ang magpo-fulfill ng mga bagay na kulang sa atin. Amen po ba? Palakpakan po natin si Lord. Sapagkat karamihan po sa mga humaharap sa napakatinding problema, sa halip na si Lord po yung unahin at takbuhan, yung iba, alam niyo po kung ano po yung pinipili po nila? Bisyo. Hindi na po talaga nawawala po sa kanilang ang bisyo. Hindi mawala ang alak, hindi mawala ang sigarilyo, hindi mawala ang pagsusugal. Yan na po yung nagiging outlet nila kapag sila ay may matinding problema. At nag-iisip kung sino po yung may kakayanan na tao na pwedeng makatulong po sa atin. Yun po agad, para bang kapag nagawa na natin lahat, ang pinaka-last option ay si Lord. Mali pala. Dapat pala, sa simula pa lamang, may problema ka o wala. Kasi meron nga po nagtatanong sa akin, sabi niya, Pastor, paano ba malalaman na kapag healthy na talaga yung relasyon natin sa Panginoon? Tingin po ninyo, paano natin malalaman na healthy na talaga yung relasyon natin sa Panginoon? Pakinggan niyo po malalaman natin na healthy na talagang relasyon natin sa Panginoon kahit masagana ka, nagagawa mo pa rin manalangin, magpuri, at bigyan siya ng mahabang oras. Amen po ba? Sapagkat kadalasan, nare-restore lang muli yung ating relasyon sa Panginoon kapag gipit na at walang-wala na. Dapat pala,
kahit po maganda po yung kalalagayan ng ating pinansyal, unahin po natin lagi si Lord. Doon pa lang makikita natin na healthy po talaga yung relasyon po natin saan? Sa Kanya. Kaya po sabi sa Awits 124 verse 8, ang tulong natin ay nasa pangalan ng ating Panginoon. Hindi po ito nakabase kung ano po yung posisyon po o trabaho na meron po tayo. Hindi nakabase kung gaano kalaki yung bank account natin, gaano kadami yung pera natin, o gaano pa tayo katindi ang impluensya, kundi ang Diyos na gumawa ng langit at lupa na kapag pala inuna natin si Lord sa buhay natin, hindi ibig sabihin mawawala ang problema, pero ibig sabihin, hindi ka mag-iisa na lumaban at harapin ang problema na meron tayo. Amen po ba? Palakpakan naman natin sila, di ba? Yun po yung pinakamahalaga na maunawaan po natin na kaya tayo lumalapit sa Panginoon, hindi para masolusyonan agad yung ating problema. Gaano kaya kasarap that there is a unseen hand? Kung sabi ko nga, Lord, pwede po kayang kapag may matindi kaming problema, ano kaya? Para bang ako'y gusto, nakikipag-usap ako sa Panginoon, buksan mo kaya yung aming spiritual eyes na sa saglit lamang na pagkakataon na that there is a unseen hand na kumikilos na kung paano sinusolusyonan ang ating problema. Paano nga kaya kung i-allow tayo ng Panginoon na sa saglit lamang na talagang siya inaayos siya talaga yung magulo nating buhay. Pero minsan maraming beses nang inayos ang Diyos ang buhay natin, tila tayo pa rin ang patuloy na muwawasak nito. Amen po ba? Kaya nga sabi nga ni Pablo in the book of Galatians, ibig sabihin ba kapag winasak na, bubuin pa din? Parang nasa Galatians chapter 2 po, pag binasa niyo po doon, na hindi pa pwede talagang bumalik ulit tayo sa pagkakasala. Kapag winasak na, kapag tapos na, wag na natin itong dapat balikan. Kaya napakahalaga, anuman pong sitwasyon ng buhay na meron po tayo, lagi po nating uunahin si Lord. Amen po ba? Maraming tao ang lumalapit kay Lord kapag lubog na at matindi na ang problema. Pero ang tunay na pananampalataya, kasama mo siya kahit kalmado, kahit maayos ang sitwasyon mo. Mahalaga na unahin pa rin po natin siya kahit nasolusyonan na, answered prayer na, kahit okay na, nakapagtapos sa yung anak mo, nakapagpatayo ka na ng bahay. Maraming tao na easy go lucky, pa-travel na lang, di ba? Kain dito, kain doon, na para bang ang buhay natin bilang isang Kristiyano ay survival lamang. Naniniwala po ba kayo ang buhay natin survival lang? Hindi. Kailangan niyo pong tandaan na hindi po tayo tumanggap sa ating Panginoong Hesus na parang survival lamang ang buhay. Ito po yung pinakamahalaga na dapat po nating maunawaan. Kapag may problema ka, sino po agad ang unang lalapitan? Kaibigan ba? Magpo-post ba agad sa social media? O si Lord po agad ang lalapitan? Ay maraming tao. Sabi ko nga sa kanya, nagbabible na tayo. Bakit tuwing may problema ka, nagkaayos na rin naman kayo, na-i-post mo pa? Diba? Visit ka asawa ko, ganyan, napakasama na ugali. Bay, bukas makalawa, ay post naman, I love you, miss you. Diba? Kapag may problema ka sa asawa mo, huwag agad social media talaga bang para bang naiibsa ng kanilang problema kapag na-i-post sa social media, tapos bilang ng like, sino kaya yung nag-like, nag-heart, diba? Sino yung nag-comment? Minsan, aminin man natin, minsan tayo, nakatingin tayo sa nagla-like. Tama po ba? Nakatingin tayo kasi ilan ang nanood. Tingnan mo, nag-trending na. Ano nag-trending ka? Kalokohan mo, di ba? Pero pinaka-the best, tatandaan nyo pong mabuti, hindi agad kaibigan, hindi agad magpo-post sa social media, hindi ka dapat magtitiwala sa sarili mo, kundi si Lord po agad ang ating uunahin. Amen po ba? Palakpakan po natin si Lord. Unahin mo ang Diyos at hindi ka niya pababayaan. Sabi nga sa Matthew 6 verse 33 to 34, seek first His kingdom. Seek first the kingdom of God. Ngunit higit sa lahat, ay hanapin ninyo ang kaharian ng Diyos. Hindi sinabi ni Jesus na habulin mo ang pera, kasikatan, o anumang mga bagay na magpapasaya sa atin. Kundi, ang sinabi ng Panginoong Jesus, seek first
the kingdom of God. Kapag Diyos ang una, siya ang bahala kung ano man ang kulang sa buhay mo. Amen, di ba? Sapagkat heaven and earth will pass away, but His word will remain. Mananatili ang kanyang salita. Hindi tayo dapat alipin ng pag-alala, ang worry, hindi nakakadagdag ng isang araw ng ating buhay. Ay piisip ba natin ang pag nag-alala para bang masusolusyonan yung problema? Pinaka the best, you have to keep sabi nga ng Bible in 1 Thessalonians, sabi nga pray without ceasing, walang humpay na pananalangin. At ano pong sabi po doon, be joyful always and pray without ceasing. Kailangan tayo, lagi po tayong masaya. Hindi yung tuwing mananalangin, lagi na lang tulong-tulo ang luha. Dapat lagi po tayong masaya. Amen po ba? Maraming tao ang sobrang stress para isipin ang araw ng bukas, kaya nakakalimutan nila na may Diyos pa rin sa araw na ito na pwedeng solusyonan anumang problema na meron tayo. Sino po dito yung nakaranas, maging sa ating pong online na nanonood, na hindi mo inaasahan, hindi ka na humihingi sa Panginoon, pero nagugulat ka, binibigyan na lang sa'yo. May mga tao na akala nila wala ng pag-asa, pero yun pala, may pag-asa pa pala. Masusolusyonan na pa pala yung problema. Unahin natin ang pananalangin bago pa tayo magpanik. Teka, ano kayang gagawin? Kaya talagang meron akong napanood na yung movie ba yun? Na sa tindi ng kanyang problema, bigla na lang siyang napapanalangin. Kaharap niya yung demonyo. Kumbaga sa Tagalog, talaga nananalangin ka pa? Sa kabila ng ginawa mong masasama, kademonyohan, sa tingin po patatawarin ka ng Diyos? Kumbaga lahat ng pandidisib kayang gawin ni Satanas, pero alam mo kapag tayo po ay sincere talagang nananalangin and we humble ourselves before God, wala pong imposible sa ating Panginoon. Sabi nga ng Biblia, with man is impossible but not with God. All things are possible with God. Amen po ba? Palakpakan po natin sa Lord. Unahin po natin ang sumunod po sa Kanya bago po ang opinion natin, bago po ang opinion ng tao. Unahin natin si Lord bago po yung sarili nating plano. Sapagkat ang sabi ng Bible, ang tao ang nagpaplano pero si Lord pa rin ang nagpapatupad. Ang problema kaya hindi nagiging maayos talaga ang buhay natin sapagkat hindi tayo nagpaplano. Hindi tayo nagpaplano. At para bang nangyari, Lord, ikaw naman nakakalam. Pero higit sa lahat, mahalaga pa rin na nagpaplano tayo. Mahalaga na pinaghahandaan pa rin natin. Nilikha tayo para sa kanyang kalooban. Alam niyo po, pag binasa natin ng Genesis chapter 1 and verse 2, sa Genesis, nilikha ng Diyos ang lahat sa pamamagitan lamang ng kanyang salita. Pakinggan niyo po magkaroon at nagkaroon nga. Pero, nung tao na ang nilikha niya, may kakaibang ginawa ang Diyos. Sabi sa Genesis chapter 2 verse 7, hiningahan niya ng buhay ang tao. Ano po yung ibig sabihin? Hindi lang tayo ginawa para mabuhay, ginawa tayo para mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Imagine mo, lahat ng bagay nagkaroon sa pamamagitan ng kanyang salita, pero tayo hiningahan ng buhay ng ating Panginoon. Ganun po tayo kahalaga. May purpose po ang buhay natin. Ang hininga mo ay regalo ng Diyos kapag wala si Lord sa buhay natin. Parang katawan na walang direksyon. Ang hirap kaya na parang hindi mo alam kung saan ang tungo ng buhay natin. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa araw ng bukas. Tatandaan niyo pong mabuti, hindi po mahalaga na kailangang malinaw lagi sa atin ang mangyayari sa araw ng bukas. Sapat na po yung nagpaplano tayo at nagtitiwala tayo sa Panginoon. Lord, ito po yung mga plano ko. Pero Lord, mag-intervene po kayo sa mga plano kung hindi niyo po ito kalooban at ito po ay maikapapahama ko. Mangyari pa rin po kung ano ang iyong kalooban at yung kagustuhan po ninyo. Sapagkat hubad naman ako lumabas dito sa mundo, di hubad din akong babalik sa iyo. Kaya nga nung anong nangyari doon kay Job, nung siya ay dumating sa napakatinding pagsubok, anong sabi ng kanyang asawa? Abay, sumpain mo na yan, di ba? Para ba ang nangyari, si Lord, Diyos lang natin kapag masagana.
kapag umaayon sa bagay na kagustuhan natin. Pero kapag yung standard natin ay hindi na pasok dun sa nangyayari sa buhay natin, susumpain na natin. Ganun po ba? Pero tatandaan niyo po, sabi sa Romans 12 verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of our mind. Iba po ang standard. Iba ang standard ng mundo sa standard ng Diyos. Iba ang time frame. Iba ang timetable ng Diyos sa timetable po natin. Hindi natin alam na kapag pala ikaw ay 60 years old na, doon ka lang pala magiging milyonaryo, di ba? Kapag ikaw ay 70 years old na, doon ka pala asenso, doon ka pa pala magkakaroon ng mamahalin, di ba? Mamahalin, di ba? Hindi natin alam. Ay minsan naman ang partner naman hindi not just to have yung intercourse kundi yung magkaroon ng companionship, 'di ba? Meron ako mga kilala, halos wala na talagang nangyayari sa kanila. Masaya na lang sila na nakikita nila yung mahal nila sa buhay. Nandiyan na lang sila. Basta nandiyan ka, huwag kang mambabae, huwag kang manlalaki. May mangyari sa atin o wala, basta tatandaan mo, mahal kita. Amen? Oh, ay meron nga halos araw-araw na may nangyari sa kanila hindi pa rin pala nila mahal ang kanila. Isa't isa, 'di ba? Totoo hindi? Totoo, ibinigay mo ng lahat ng pagtuwad, pero hindi ka pa rin mahal, di ba? Pero tatandaan mo, kapag si Lord yung sentro ng buhay natin, maniwala po kayo, iba yung kagalakan, kasiyahan, na hindi kayang ipaliwanag ng mundo. Yung kasiyahang na kahit maraming kulang, pero si Lord sapat na. Para gabayan po tayo, mai-provide kung ano po yung. Kaya nga sabi, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day is enough to worry of its own. Diba? Ang ipagkakalob sa atin ng Diyos kung ano lang talaga yung kailangan natin ngayong araw na ito. Kaya dito na po ako magtatapos. Tatandaan niyo pong mabuti. Kung ang Diyos ang nagbigay ng buhay natin, ito po yung pinakamaganda. Hindi ba't karapat-dapat lang na siya rin ang masunod? Hello? Kung ang Diyos ang nagbigay ng buhay, hindi ba't karapat-dapat lang na siya rin ang masunod? At bago po umakyat ang ating Panginoong Hesus at umupo at pumunta sa kanan ng trono ng Diyos Ama, ano lang po yung pinaka-last command niya? Yung last command. Great Commission. Great Commission. Di ba? Anong sabi ng Panginoong Hesus? The authority of heaven and earth has been given to me. Kaya therefore, go to all nation in Matthew 28 verse 19, di ba? Yan po talaga yung pinakamahalaga. Maraming command ang ating Panginoong Hesus, pero yan po talaga ang huli po niyang command sa Matthew 28 verse 19 to 20. Kaya ano po yung dapat po nating tandaan? Walang ibang tunay na takbuhan kundi po ang ating Diyos. Siya ang inuna mo at hindi ka niya pababayaan. Kapag inuna po niyo si Lord, pababayaan po ba niya tayo? Hindi po niya tayo pababayaan. Ang buhay na meron tayo ay hininga mula sa Kanya. Huwag natin po itong sayangin ang buhay nakakahabol sa mga bagay na pansamantala lamang. Mas masarap po na habulin natin at maranasan po yung presensya po niya. Sino po dito yung nakapag-worship po nung nakaraang linggo, di ba? Di ba, nag-English po yung worship natin, di ba? Sino po yung na-bless po sa worship, di ba? Di ba? Pero tatandaan niyo po, mapa-Tagalog, mapa-English, just close your eyes. At ito naman po, hindi natin to ginagawa sa tao, ito po yung ginagawa natin sa Panginoon. Napakasarap pong magpuri sa Kanya, napakasarap bigyan po siya ng napakalagang oras na meron po tayo. Tatandaan po natin, ang pera ay nauubos, ang tao nagbabago. Okay ngayon, malamang bukas hindi na. Mahal ka ngayon, bukas baka hindi na, di ba? Ang tao po ay nagbabago. Suportado ka ngayon, mahaba ang pasensya, di ba? May mga tao na kapag talagang umayaw talaga. May kilala po ba kayong gano'n? Ang babae, kapag umayaw na sa lalaki, di ba? Ang lalaki, pag umayaw na sa babae, talagang ayaw na, baka malaglag maumpog. Talagang ayaw na po talaga. Pero tatandaan niyo po, umayaw man ang tao,
sa'yo, si Lord kailanman hindi kaayawan. Amen po ba? Kaya dapat unahin po talaga natin sino? Si Lord. Ang mundo lumilipas, pero ang Diyos nananatili magpakailanman. Kaya po ngayong gabi pong ito, okay lang po ba na tanungin po natin ang ating sarili? Si Lord ba talaga ang una sa buhay mo? Dahil kapag ang Diyos ang sentro ng buhay mo, kahit magulo ang paligid, may kapayapaan kahit hindi kayang ibigay ng mundo. Amen po ba? Palakpakan naman po natin si Lord. Yan. Kung na-bless po kayo sa ating po nanonood online, let us bow our head and close our eyes. Sige po, let us bow our head and close our eyes. Panginoong Diyos, maraming salamat sa iyong salita na nagpapaalala sa amin na ikaw lamang ang aming tunay na takbuhan. Patawarin mo kami sa mga panahon na mas inuna namin ang aming sarili, takot, at mga bagay ng mundong ng mga bagay ng mundo kaysa sa iyo. Tulungan mo kaming hanapin ka araw-araw at magtiwala sa iyong plano kahit hindi namin nauunawaan ang lahat. Turuan mo kaming mamuhay ayon sa iyong kalooban at hindi ayon sa aming sariling kagustuhan. Salamat sa buhay ng iyong hininga sa amin. Naway gamitin namin ito para sa iyong kaluwalhatian. Ikaw lamang ang aming sandigan, tagapagligtas at pag-asa. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Palakpakan natin si Lord. Yan. At tayo po ay dadako na po sa, sa offering. May offering po tayo. Yan. Sa ating po online, kung gusto niyo pong sumuporta sa gawain po ng Panginoon, ang bawat salapi na aming pong nalilikom, ito po yung aming itinutulong sa ating pong mga kababayan. Meron po tayong monthly feeding program. Meron din po tayong distribution ng bigas para po sa mga balo. And sooner or later po ay magkaroon po tayo ng mas malakihang food bank para po sa mga taong nagugutom at mga kapuspalad. Yung bawat sentimo po na inyo pong ibibigay, ito po ay makakatulong. Tatandaan niyo po, bawat pera po ay hindi po namin ito ibinubulsa. Aray ko. Sorry. Kita pa sa ano. Sige, taas po natin yung ating sobre. Tatandaan niyo po, hindi po nakatingin ng Diyos kung gaano po ito kalaki. Nakatingin po ang Diyos sa ating mga puso. Dakilang Diyos, maraming pong salamat sa bawat salapi na ibibigay ng bawat isa. Lord, alam namin marami po kaming pangangailangan. Pero Lord, higit po na mas maraming pangangailangan ng iyong gawain, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, kung paano po nagtulungan ang mga magkakapatid sa pananampalataya in the Book of Acts. Lord, kusa po sila na nagbigay at hindi po nakiusap ang mga lingkod mo, Panginoon. At sinabi mo, Panginoon, sa iyong salita, hindi po pinagkulang ang iyong mga anak o God. Lord, dalangin ko po ang bawat salapi ay multiply mo po ito at marami pong pamilya ang maabot. Pagpalain niyo pong kabuhayan ng bawat isa, Panginoon, kung paano ka po nila inuna sa gabing ito, Panginoon. Lord, dalangin ko pa, Panginoon, unahin niyo rin po, Panginoon, ang pangangailangan ng bawat isa, Panginoon. Dakilang Diyos, maraming pong salamat sa ilang po pinagkakatiwala ang lahat ng ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sige po, ikaw, tulong ka. Hawakan mo yung tinapay. Kunin mo yung tinapay. Picture ako kayo. Sige, lapit kayo dito. Let us stretch our hands. Kung sa ating po online dito, lapit po kayo para makita. Sa ating po online, kung meron po kayong tinapay at juice, pwede po kayong mag-join. Pwede po kayong mag-join sa amin para po sa breaking of the bread. Dakilang Diyos, maraming pong salamat sa tinapay at juice sa ito, Panginoon, bilang simbolo ng iyong katawan at dugo na dumanak sa krus sa Kalbaryo. Dalangin namin, Panginoon, hindi po namin ito makalimutan. Ilagay niyo po sa aming puso at isipan kung gaano po kahirap ang ating mamumuo sa krus sa Kalbaryo upang magkaroon ng kaligtasan ang aming kaluluwa. Sa pangalan ni Jesus,
Amen. Hawakan mo na, just hold it. Wait lang. Ayun, okay na yun. Inumin na lang natin. Sige po, taas po natin yung tinapay at juice. Sige po, isa puso po natin yung gagawin natin. Nang gabing ipagkanulo ang Panginoong Isus, lumapot siya ng tinapay. Pinagpirapirsa na siya at sinabi, ito ang aking katawan, handog para sa inyo, gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Nang matapos magapunan, dumapon din siya ng saro at sinabi, ito ang saro ng bagong tipan, na pinagtibi na aking tugo, tuwing inamin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Dakilang Diyos, maraming pong salamat sa katawan na nabayubay sa koron sa Kalbaryo. You said in your word that we need to offer our body as a living sacrifice, holy and acceptable to God. Sinabi mo rin, Panginoong sa iyong salita, without shedding of your blood, there is no forgiveness. And you said in your word, by His stripe, we are healed, O God. Lord, as we partake, Panginoon, ikaw po maghimala sa buhay ng bawat isa kung meron may mga sakit karamdaman na matagal na po namin iniinda, Panginoon. Lord, wala pong imposible, Panginoon, sa iyo. Ikaw siya patuloy na maghimala at kumilos sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Maraming pong salamat sa lahat po ng iyong sakripisyo upang magkaroon lang po ng kaligtasan ang aming kaluluwa at mawasak ang barrier between you and God na ngayon po'y malaya po kaming nakakalapit sa iyo. Dakilang Diyos, maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, lahat po ng mga nanay, dito po kayo sa unahan. Pagpe-pray po muna po kayo. Ate, pagpe-pray ko lang kayo mga nanay. Ha? Sige, sige. Meron po kami konting ibigay po sa inyo. Wait lang po. Hindi natapos lang. Ganun? Oh, matatapos na. Wait lang. Sige. Mamaya. Sige. 5 minutes. 5 minutes. Sasayaw. Ganun ba yun? Pagkalakas naman. Sige. Sasayaw ba tayo? Pagalingan. Pagalingan to, tatambling. Sige po, harap po kayo sa camera. Yan. Ate, para makita. Sige po. Sige po, palakpakan natin si Lord sa buhay po ng mga nanay. Papanalangin po natin sila. Let's stretch our hands. Sa ating pong online, sa ating pong mga nanonood, ay kung may mga inaman po na nanonood. Sige po, Panginoong Yesus, maraming salamat po sa buhay ng aming mga ina. Pagpalain po ninyo sila ng lakas, kalusugan, at kapayapaan. Suklian ninyo ang kanilang pagmamahal at sakripisyo para sa kanilang pamilya. Patuloy ninyo silang gabayan at ingatan araw-araw. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Pagpalain natin sa Lord. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Bali po mayroon po ibibigay sa inyo mamaya. Sabi na Happy Mother's Day sa mga speaker na lahat. Hindi mawawala yun. Speaker talaga kasi. Sa mga raptor. Hindi nagkakailay. Sige po, palakpakan natin sa Lord. Hindi tayo speaker dati. Sige po, tayo po yung mananalangin. Dakilang Diyos, maraming pong salamat sa natapos po na gawain. Lord, dalangin ko po, Panginoon, patuloy na malinaw na po sa amin na ikaw lang po ang aming tatakbuhan at hindi anumang bagay, Panginoon. Dalangin ko po, patuloy mo po kaming turuan na magpakumbaba
At huwag magsawang lumapit, Panginoon, sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Taas po natin mga kamay. Patuloy natin tanggapin ang napakasarap na pag-ibig ng Diyos Ama na walang kapantay, ang rumaragasang pagpapala. Buhat kay Kristo Jesus na aming Panginoon, ng pakikipisa ng Banal na Espiritu naway sumating lahat. Dalangin ko, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, na hindi magsasawang lumapit sa iyo. At dalangin ko po, Panginoon, patuloy na kahit ano pong hirap ng anumang sitwasyon, Lord, dalangin ko po ng bawat isa ay huwag magsawang lumapit sa iyo at naniniwala po ako na magkakaroon po ng napakagandang solusyon anumang pong problema na aming kakaharapin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Palakpak po natin sa Lord. Picture po muna tayo. Amen. Ano ba sila magbibigay ng Sige. Sige, mamaya na tayo magpicture. Sige, pag-pray muna natin yung pagkain. Nakilap Diyos, maraming pong salamat sa mga pagkain aming pagsasalu-saluhan. Ito po ay magsilbing kalakas sa aming katawan. Balutan ng banal at makapangyarihang dugo. Gamitin niyo po ito to unite us as a family of God. In Jesus' name we pray. Amen. Yan, kaway po kayo. Kaway. Kaway. Yan, may ibibigay po na may ibibigay po. Oh, ready na kayo? Tita Irene. Gunting. Oh, Ali. Ay, wait. Okay. Ready na? May surprise sa mga nanay. Ano ang ginagawa? God bless po sa ating mga nanonood online. Shout out kay Tita Connie, kay Brent, at kay Kuya Albert. Kaya pala hindi kayo naka-attend at nanood na lang online. God bless. Connie is watching from Canada, Ontario, South Marie. May pa-heart si Kuya Albert. O si Joy, may pa-heart din. Paki-share po ng ating live. Paki-share ng ating live. Sige, kanan. Busin mo yan, ha? O si Gab. Shout out kay Gab. Share mo naman, Gab, yung ating live. Ayan, dito. Ayan na. Busy sila, oh. Wow. Effort. Anay. Oo, okay na yun. Bakit Okay na na yun. yung gawa? Oh, dali, pila na. Oh, pila na. Wait lang. Okay na yan. Eli, pila. Daniel, ang mga Oh, Eli. Mas bigay ko sa amin ng
Okay, bilang. Ate, dito ka. Sorry. Ay, sige lang. Sige. Okay. Wow! Wow! Oh, kay nanay. Kay nanay Dory. Kay nanay Dory, meron. Kay nanay Dory, meron. Daniel. Ayun, si nanay Dory. May Mother's Day. Oh, may pa Mother's Day. God bless po. Salamat po sa mga nag-join sa atin. Appreciate mo kaming mga mami. Mga wala.